magkano ang minimum wage sa ibang bansa versus dito sa Pilipinas? Sa Canada, ang minimum wage doon ay 17.75 Canadian dollars per hour or 729 pesos kada oras. Kung 8 hours per day times 22 days, 128,500 kada buwan. Sa New Zealand naman, ang minimum wage doon ay 799 pesos per hour. Take note, per hour hindi per day. Sa isang buwan, maaari kang kumita doon ng 140,500 pesos. Sa Japan naman, ang minimum wage doon ay 414 pesos per hour. Sa isang buwan, ang average na sweldo doon ay 72,900 pesos. Dito sa Pilipinas, ang minimum wage sa Metro Manila, 695 pesos per day. Take note, per day yan hindi per hour. Kung mayroong 22 working days sa isang buwan, ang sahod mo ay 15,290 pesos. Kita mo tong mamang to? Alam mo ba kada tungga mo ng alak o kada biyahe mo sa expressway, lalo mo siyang pinapayaman? Siya si Ramon Ang, ang isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Pero wait. Gaano nga ba talaga kayaman si Ramon Ang? Yan ang aalamin natin ngayon. Born in 1954, the CEO entrepreneur Ramon C. Ang is the name behind all famous products na kinakain at iniinom natin, pati dinadaanan nating kalsada at yung mga lugar na pinupuntahan natin. Lahat pagmamay-ari niya. Ganyan siya kaimportante sa bawat Pinoy because he contributes a total of 7% in our country's GDP. Pero alam mo ba, hindi mo aakalain dahil siya ang 4th richest man dito sa Pilipinas. Pero bago niya narating ang posisyon na yan, alam mo bang nagtatrabaho lang siya noon sa automobile repair shop ng kanyang tatay na Chinese noong 1970. At dito na nangyari ang major plot twist sa kanyang buhay. Nang makilala niya si Eduardo Danding Cuangco na galing sa big time na family. And guess what? Hindi talaga si Ramon ang original founder ng San Miguel Corporation. Dahil ang kaibigan niya si Danding Cuangco talaga ang naging CEO noon at binenta lamang niya ito kay Ramon Ang. But Ramon did all the hard work for SMC to stand as the most diversified corporation in the Philippines today. So let the San Miguel Corporation speaks for Ramon Ang's fortune. Ito na nga ang complete listahan ng kanyang mga negosyo. Una, of course, the San Miguel Corporation pa lamang ay marami nang sasakupan. It caters to food brands like Tender Juicy, Magnolia, Bimeg, Dairy Cream, Star Margarine, Monterey, at marami pang iba. When it comes to beverages naman, of course, we have the Ginebra San Miguel na number 1 producer ng gin sa Pilipinas. Tsaka ito pa, fun fact, under rin ng SMC Corporation ang Petron. Yes, yung paborito nating gasolinahan. Pero ang mga ibang business roles niya ay di pa rin palalampasin gaya ng he is the chairman of Eagle Cement, one of our country's largest cement makers that can make 97 million pesos. Andyan din ang Top Frontier Investment Holdings, raised a stake of 10.9 billion pesos. Ramon Ang is also the chairman of Cyber Bay Corporation. Member din siya ng board of directors ng Metro Pacific Investments and many more roles, mapasarili man niyang kumpanya o sa iba. This time, let's take a look at his infrastructure projects under MSC Properties. Imagine ang buong coverage ng San Miguel Properties ay nasa 37,307 hectares. Parang isang syudad na yon kung tutuusin. Aside from the multiple companies that are located in the prime spot of San Miguel Corporation, ito pa ang major infrastructure na ginawa niya. Siya lang naman ang may project ng Metro Manila Skyway. Aside from that, siya din ang may project ng South Luzon Expressway. Siya din ang nag-upgrade ng NAIA na may budget ng 175 billion pesos. Also, andyan din ng 740 billion pesos na Bulacan Airport na may tuturing na isa sa pinakamalaking airport project sa Southeast Asia. Andyan din ang kanyang proyekto na Boracay Bridge. And of course, the Katiklan Airport upgrade. Andyan din ang Toll Roads project connecting Metro Manila to other provinces. And of course, andyan din ang LNG facility in Batangas that cost 193 billion pesos. And in 2021, SMC funded 58 billion pesos to build battery energy storage systems. And lastly, SMC will also invest 111 billion pesos in the elevated highway along the Pasig River, and the list goes on because this notable man had many visions for our country's prosperity. But did you know the great thing about Ramon Ang's wealth? Yan ay ang kanyang philanthropic works o yung pagtulong niya sa ibang tao.
Kung wala ka pang idea, marami rin siyang major contributions noong pandemic dahil nag-donate lang naman siya ng 100 million pesos from his own wealth, tapos may additional pang 700 million pesos na dinonate naman niya galing sa bulsa ng kanyang kumpanya. Aside from that, he also provided occupations o mga trabaho sa mga maraming Pilipino, lalo na yung mga nawalan ng trabaho noong pandemic. Sabi rin ni Ramon Ang, his goal is to advance the welfare of employees, so he created more companies for people to have more job opportunities. So eto na nga, above all numerous businesses and properties of Ramon Ang, $1 billion na ito or approximately 182 billion pesos. Grabe no? This just shows that even in business scenes ay may malaking ambag pa rin sa commodities dito sa Pilipinas.